Po sa ating lahat at gusto ko sanang sumali sa second screen. Saglit lang po Siguro okay na. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa Christ-centered preaching at let me share my screen first para mag-review po tayo ng ating mga napag-aralan last time. Makikita nyo po, nag-send po ako ng sample po ng ipapasa nyo po sa akin para po makompleto po natin ang course na ito. So ganito po ang kakalabasan ng inyo pong ipapasa. Nagbigay po ako ng example. Ito, Philippians chapter 3 verse 1 to verse number 6. Medyo kulang pa nga to. Pero ito po yung parang pinakabuod. So madadagdagan po to ngayong gabi. Kaya kung may nagawa na kayo, i-add nyo lang po. So syempre, lagyan nyo ng name para alam natin. Name. Tapos kung ano yung passage nyo, ilagay nyo yung buong passage. Tapos ano yung following condition focus. It can be in one sentence. And big idea of your passage. And then proposition. What is proposition again? It is the wedding of truth and principle. Truth, principle, and application. Proposition simply means that is the answer in your FCF. And in order for us to formulate our main points, we need to interrogate our prepositions. Note, 3 main points completion, 2 main points balance. Are your main points principle focus or principle driven or application focus, application driven? And in our introduction, one of our yes po, Brother Henry, meron po kayong question? Sa on lang po kayo. Opo. Introduce in our introduction, we need to introduce po our... naka-share, Pastor. Ay, hindi ba naka-share? Sorry. Hindi po, YouTube YouTube. niyo po, Pastor. May naka... YouTube, sorry. Sorry. Desktop pala yung nakalagay. YouTube pala, no? Desktop kasi dapat. Okay. Thank you very much. Salamat pala sa mga prayers nyo sa akin kanina. Yung thesis defense namin sa Master of Divinity katatapos lang. At yung isa sa mga panel nag-send sa akin ng email ng 5-page evaluation ng haba, no? Mga room for improvement. Okay din po. Okay po, ulitin ko po passage, FCF, big idea, proposition, and then introduction. Sa introduction natin, diyan natin i-introduce yung FCF and present the proposition. Bibigyan ko kayo ng isang example ulit nung aking pwede tayong introduction. Last time nag-preach ako sa Faith Baptist Church, Paliparan, Dasmariñas. So ito yung aking introduction. Ito, note ko lang to sa sarili ko. Para now, ang pinasok ko dito, itong Sheldon. Sabi ko, I love watching Sheldon Cooper. Season 2, episode 3. So, ito yung story ng... Hindi ko na nilagay yung buong story dito. Pero sa pagsisimula nyo, ilagay kung gagamitin nyo to. Maganda i-type nyo din, parang nagkikwento kayo. Sa episode na to, yung nanay ni Sheldon, Baptist kasi yon doon sa movie, no? Baptist silang pamilya. Pero dumating yung time na namatay yung anak ng friend nila. So si Mary Cooper tinry niyang maging faithful, hindi siya nagpakita ng emotions. Ginagawa niya lang yung mga usually na ginagawa niya sa church kasi faithful siya sa church. Pero dumating yung time na habang nagpe-pray siya, bigla siyang nagalit. Para nagpakatotoo siya sa Panginoon. Ano niya, Lord, bakit ganito? Faithful naman kami. Tapos biglang pinasok ko na, why is it hard to be faithful? So, na-introduce mo yung FCF. Ngayon, ito yung mga sinabi ko, marahil sa persecution, trials. Nagkwento ko ng story, at sa story na yon, i-introduce mo yung FCF, yung following condition focus. Bakit mahirap maging faithful sa Panginoon? About faithfulness. Tapos proposition.
The scripture declares the possibility of being faith unto the end. Faith to be faithful until and unto the end. And then after that, context, explain the book background, explain the big idea. Dito din, pakita ko na rin sa inyo yung context. Gawa ka muna ng konting higher criticism. Higher criticism means yung anong background nung 1 Corinthians, kasi ang passage ko 1 Corinthians eh. And then purpose, then eto. So ini-explain mo yung nangyayari dun sa book na yun. Okay po. And then introduction, and then context, explain the book background, proceeding ideas, explain the big idea. Tsaka ngayon explain mo yung proposition, and then main point. State, place, prove, explanation. Ito yung isa sa mga pag-aaralan natin ngayon. Are there any subpoints? Ulit natin to. Illustration, application. So tonight, iikot lang din yung ating lesson sa nakapaloob sa main points. Tsaka yung sermon divisions tonight din. At kung kaya din natin ng conclusion, tingin ko hindi kaya na yung conclusion, kaya next week na lang yun. And your main points again, state, place, prove, and then conclusion, and title. Okay, like this, Philippians chapter 3 verse 1 to 6. Laki natin ng konti. Makita natin. Ayan. Okay. People tend to place confidence in works, achievements, or identity rather than in Christ. Kasi inaano dito ni Apostle Paul yung kanyang mga credentials, no? And true righteousness is found in Christ alone, not in human credentials. Because now ito ay consequential proposition, yung because and then we must. Again, yan ay basic, no? Hindi sa lahat ng pagkakataon ganyan, pero sa una pwede natin gamitin. Because righteousness is found in Christ alone, we must reject all confidence in the flesh. And then now, because our joy is found in Christ, we should not depend on our religious activity. And then you state your main points, then place it, kalimutan, state and then place and then prove, explanation, prove, then may sub points, illustration, then application. Okay, ganun din sa second point, third point. Then may note ako dito, sometimes it is hard to keep the anchor clause. Ano yung anchor clause? Like in the outline above, that is okay as long as you clearly point the principle of the passage. Ano po ulit yung anchor clause? Halimbawa, ito, ikikip natin yung proposition natin. Because the righteousness is found in Christ alone. Ganun. Ilalagay din natin yan dito. Because righteousness is found in Christ alone, we should not depend on religious activity. Okay? Tapos, ganun din dito, magiging anchor clause mo yung principle in this outline. And remember that illustration is meant to illustrate the truth and help prove the principle. Do not build another proposition or message from your illustration. Homiletical tips: in the part where you have already explained and proven the principle, that is the time to accompany it with appropriate emotion to persuade listeners to respond to the truth. So usually yung ating normal preaching practices sa Pilipinas, in-state lang yung principle and then hindi na naipaliwanag, tapos nag-spend na ng maraming time sa application. Hindi balance. So kailangan natin balance. Ma-explain natin yung ibig sabihin. So we need to state it, place it in the Word of God, that is our authority, and then after that, application. So meron balance. Remember that each main point should have its own application. Do not simply present 3 main points and only give one application afterward. May mga gantong preacher. Parang 3 principle. Principle 1, principle 2, principle 3. Tapos isa lang yung application. So parang ang mangyayari, nag-lecture ka ng 30 minutes tapos isang application. So parang ang tagal nung
How will I respond to this truth? Okay din. Usually, si Kevin Bowder, next week, i-introduce ako sa inyo ng mga preacher na expositor preacher. Kevin Bowder. Ganyan siya mag-preach. Itong taong yan. Si Kevin Bowder. Usually, ganyan siya mag-preach. 3 principle, tas tsaka mag-application. Napansin ko lang sa mga preaching niya. And this sample outline is not yet a full manuscript. I consider this a detailed outline, but it is good skeleton to begin developing your full manuscript. And this is the level of output I require from you by the end of the subject. So, pag sinabi kasing full-blown manuscript, pati yung introduction, meron, and then yung context, parang ganito. Parang ganito po. Meron mga dito, may note pa sa sarili ko eh. Ayun o. May note pa, note. In this preaching, mapaalalahanan ako. Tapos, ayan, pati yung mga naka-detalye. Tapos, detalye yung context, naka-explain din yung context. Tapos, naglagay pa ako ng prinsipyo before pumunta sa pinaka-passage. Okay po. Tingnan nyo yung ang anchor clause ko itong faithfulness to the end. Faithfulness to the end. Pero yung mga principle and then application. Okay po. Lahat nandyan na nakasulat. Ito. Practical lessons for every pati itong aking conclusion. Conclusion, kwento yan. Kwento. Okay po. So, yung inyong papasa sa akin po, ganito lang. Detailed outline. Pero, sa pagsisimula natin, madadagdagan pa to ng pag-aaralan natin yan. Any question po? So, kung may question kayo, sabihin nyo lang. Punta tayo ngayon sa ating lesson. Lesson 8. Exposition, components, and proportions. So, meron tayong mga question ulit dito. What are the 2 major purpose of introduction? To introduce the FCF. To arouse attention, introduce FCF. What are some major types of introduction? Pinag-aralan natin last week. Pwedeng poem, pwedeng song. Ganun din sa conclusion. Now, let's go here. Exposition. Exposition is shedding some ordinary light on the path that leads to truth in God's Word. Lakayan po natin ng konti mga kaibigan. At tanggalin natin itong format. Wait lang po. Pipin ko lang ang sarili ko para... Alright. Okay, kita natin. Technical definition of exposition. A formal exposition presenting the meaning of scripture text so that it may be understood and acted upon. So usually ito yung ginagawa mo, i-expose mo, kaya expository, when you state, place, and prove. Dun sa proving, dun yung exposition. Dun mangyayari yung pagpapaliwanag kung anong ibig sabihin ng salita ng Panginoon. Katulad ng ginawa ni Jesus Christ sa Luke 24 verse 27. Yan. And beginning at Moses and all the prophets. Imagine mo, isa sa mga magandang balikan kung ikaw ay makakapag time travel, parang super book lang time travel, yung in-expound ni Jesus Christ yung Moses. Now in excuse me po, sa New Testament, pag sinabi mong Moses, ang kanyang nire-represent ay ang Tanakh. Ano yung Tanakh? Ang Pentateuch, the 5 books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Na pag sinabi natin Tanakh, ayun yung Old Testament. And then prophets, so, yung minor prophets and then major prophets. And also it includes the writings. He expounded their menuoio to unfold the meaning of what is said unto them in all that scriptures, the things concerning himself. So malinaw na mismong si Jesus Christ sa Old Testament, sinasabi niya na ang Old Testament ay tumutukoy, nagpo-point sa kanya. Okay? So, meron tayong biblical example.
Sa Ezra din, yan ang ginawa, and expound. Now, I want you to remember this. Meron naman tayong panibagong panibagong kakabisaduhin. Word presentation, explanation, and exhortation. Ulitin ko, word presentation, i-include natin yan mamaya sa outline natin. Explanation, what it says, reading and make it clear. What it means, explanation, giving the meaning. Kung ano yung mga bagay na hindi natin kung tayo, preacher, nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin naiintindihan, paano pa kaya yung mga nakikinig natin? Kaya dapat naiintindihan natin. Yun yung mga part na kailangan nating pag-aralan. How it to be understood, exhortation, causing to understand, to separate mentally. So, ganun din ang ginawa ni Jesus Christ. Merong word presentation, explanation, and then exhortation sa kanyang preaching ministry. And also Apostle Paul. Word presentation, why? Kasi that is your authority. It's like your place. You state the principle and then place it sa salita ng Diyos kasi yun ang ating authority. So we present the word. Okay? And then exhortation and then explaining katulad ni Apostle Paul. So, like 1 Timothy his epistle to 2 Timothy chapter 4 verse number 2. Preach the word in season, out of season. So, exhortation, correct, rebuke, and encourage. Explanation with great patience and careful instruction. So, ganun din si Apostle Paul sa Book of Acts. Again, sa Great Commission, ganun din po. Word presentation, exhortation, and then explanation. Remember, exposition unites the presentation of the word with explanation. Ulitin ko, exposition unites the presentation of the word with explanation. So you don't just present the word, you explain it. Information about the word and exhortation, application of the word. 3 essential elements of exposition. Explanation, what does this text mean? Tulad nung pinag-aralan natin kay Pastor Dennis. Okay? And skip natin yung iba. Explanation, establishing the truth. Illustration, demonstration of the truth. And applying the truth. Kung tayo po ay pag gumagawa tayo ng preaching, makakabisado natin to. So sa bawat points mo, word presentation, yan yung state, place, and then prove. Ito po yung presentation, and then explanation, and then exhortation. Okay, so kung ito po, pag gagawa tayo ng kahit simpleng devotion, preaching, kung makakabisado po natin itong structure na to, itong skeleton na to, hindi po tayo mahihirapan gumawa ng sermon. Lalo na pag lagi-lagi na po natin ginagawa. Illustrative material, show me what the text mean. Types of illustrative material, pinag-uraran din natin nung nakaraan. Okay. Si Apostle Paul, ganun din. Paul's image, sports arena, garden, battlefield, in our sermon material sa ating paggawa ng preaching, napakalaking part ng illustration para mas maunawaan yung truth. Katulad ng mga propeta, gumagamit sila ng symbol, illustration, and example. Ripe fruit basket, Jeremiah, lying on the side for months, dry bones, 75 narrative component of the entire Bible. Okay po. And then, review tayo sa application. What does this text mean to me? Components include instructional specificity. What should I do? So, situational specificity. Where should I do it? Saan? Or kailan? Anong mga pagkakataon? Enablement. How do I do it? And proper motivation. Why should I do it? So, i-copy natin to, tapos ilagay natin dito sa application. Kasi importante yan.
marahil ito or ayan, na hindi sa lahat ng pagkakataon you must answer this. Marahil ano lang, ito lang or yung number 4. Okay po, andyan pa po kayo. And then the shape of exposition. Amen, Pastor. Amen. The generic shape, 1/3, 1/3, 1/3. Mamaya ano na natin, pag-usapan natin to sa lesson 8 kasi ito lesson 9. Okay, punta na tayo sa lesson 9. And then, wag natin kakalimutan na kailangan natin ng mga tools. Yung pinag-aralan natin ng lesson 2. Sermon division and development. Ito maganda to. Okay. The goal for this lesson to understand the basic subdivisions of a sermon in standard expository development. Parang itong ginawa natin, mga kapatid. Parang ito. We are zooming in from a larger perspective of seeing what exposition is in general to seeing what the specific members of the sermon's body look like in standard development. Ito yung mga pagkakahati-hati. Thus far, we have discussed this division, word presentation, explanation, exhortation, under ng mga main points. Division ng sermon, usually ganito. Scripture introduction, like pagpunta mo ng pulpit, after ng choir, depende sa format ng service nyo. Usually ganun, after ng special number, or after ng choir. Good morning, brother and sister in Christ. Let us all stand and open our Bible in book of 1 Corinthians chapter 1. Okay? And then, usually, pinapatayo natin kasi yan yung hindi lang dahil tradition natin yan, pero yan ay practice noon pa man sa Old Testament. As we worship and listen to God's Word. Let's all stand up and read God's Word kasi yan ang practice ni Ezra sa Bible. Tumatayo pag nagbabasa ng Bible. So, scripture reading, and then after that, prayer for illumination. Okay? And then, after ng prayer, huwag kayong magmamadali sa prayer sa pagpe-pray natin, lagi nating sasabihin na ang banal na spirito mag-illumine. Na di natin yung usually ginagamit yung illumine or illuminates our hearts. Baga simpleng Lord, ang banal na spirito po ang siyang magturo po sa amin, kausapin niyo po kami sa pamamagitan po ng inyong salita. Okay, yung leading ng Holy Spirit as we study God's Word. And then, dyan na yung sermon introduction. Dyan na yung, siyempre, after na naman nanangin, dapat, yung unang sasabihin mo after ng prayer, usually, maaari na po tayong maupo. Tapos pause ka muna, 1, 2, 3. Diba? Kapag ang pera ay nagsalita, lahat ay tumatahimik. Mga ganon. Ito ay isang kasabihan. So, mga ganon, makukot mo na yung attention. And then, proposition, statement of sermon subject as a preacher proposes to develop it in light of a FCF. Introduction, again, para makot natin yung kanilang attention. Hindi tayo mag-i-introduce ng ganito. Diba, after mo nang binasa mo yung passage, nag-pray, tapos i-explain mo kaagad yung context. Usually, kapag hindi handa ang preacher, ganun. Rektahan na ba? Now, parang ganito. Nasaan na yung pinakita ko kanina? Saan na yung ito. Halimbawa, itong sermon na to, faithful to the end. After manalangin, so mag-pray. After manalangin, wala na to. Wala na yan. Ito kaagad. Ang 1 Corinthians po ay sinulat nung approximately. Now, itong day 310, lagi nating sasabihin approximately kasi wala namang may sinusundan lang tayong mga timetable. Depende sa scholars or sa theologian na sinundan mo. Karamihan kay Bishop James Asser ang ginagamit na timeline. Pero merong mga problema din sa mga timeline. Kaya approximately lang lagi. Sinulat po sa lugar ng Ephesus ni Apostle Paul. And then
rektahan na agad. Pero anong mangyayari? Parang kulang eh. So kailangan natin ng introduction. Introduction, we introduce the FCF and then proposition, the wording of principle and application, and then main points. Yan po. Now, guidelines for main points division. We use the number of subpoints to present the thought of the passage. Kung ano ang laman ng passage, yun ang magdidikta ng kung ilan ng points natin. Kung dalawang idea ang text, and then 2 main points. Kung 4 na ideas, 4 main points. So, huwag natin laging ipipilit na 3 ang points as we interrogate our proposition. Para lang maging standard, kasi yun ang kasanayan ng tao. Pero bihira sa mga preacher mag-2 points. Palaging kung hindi 2, 3. Kasi nga it means completion. Sa akin depende. Minsan umabot 4 hanggang 6. Siguro hindi ako umabot ng 7. Palaging 6. 4, 6, 3, 4, and 6. Bihira din yung 5. Depende po kasi sa passage that you are dealing. We use the number of divisions necessary to cover the territory. Kompletong na ipapahayag ang passage, walang sobra o walang kulang. We use the number of divisions necessary to organize the thought of the sermon. Ang division ay para maging malinaw ang flow ng sermon, hindi sabog o hindi pa ikot-ikot. So, ayan ang ating ina-avoid sa preaching, na hindi tayo kung saan-saan napupunta. Kaya tayo merong outline. Ngayon, mamaya pagka-usapan natin, bakit maganda yung outline mo pero hindi mo na pailiwanag ng maayos lahat. Yes, may nakataas. May nakataas. Ako ba yung nagtataas? Ba't nakataas yung kamay ko? Bigla lang tumaas yung kamay ko. No? Bumulto ata ito. Lower hand. Ba may magagawa? Okay. Glitch yan, glitch. Glitch sa matrix, sabi nga nila. We use the number division necessary to make the sermon logical, proportional, and progressive. May sense ang pagkakasunod-sunod. Balance. Hindi sobrang haba nung isang point, tapos 1 minute na lang yung iba. And progressive, merong movement. Pagdating naman sa subpoints, i-review natin na ng konti. Ang subpoints ay kino-complement niya ang specific main points. So, as you explain, halimbawa, very familiar verse. Romans. Meron ba sa inyong Romans 12? Okay. Syempre, chapter 12 na to. May therefore na dito, kaya babalikan mo yung wala chapter 1 hanggang chapter 11. Pero aaralin mo. Pero dito, kita mo kagad, by the mercies of God. Dahil sa awa ng Diyos. Now, since we have the mercies of God, ang ganun, let us surrender to the Lord. You can reward it. Let us present ourselves as a sacrifice. Now, what kind of sacrifice? Sige nga. So, i-comment nyo. Makikita nyo agad. Ito na yung subpoints mo. What kind of sacrifice? Sino magsasabi? Andito na yung sagot. Antayin ko yung sagot nyo. Meron pa lang chat kanina. Hindi ko nakikita. Sorry. So, sa passage na to, pag sinabi mong since we have the mercies of God, let us surrender to the Lord. And then, what does it mean? Sacrifice our lives. What kind of sacrifice? According to this verse. Ano yung mga subpoint mo according to this verse? Okay, very good. Living. Very good. Ano pa? Living sacrifice. Yun lang ba ang nakalagay dyan? Nagme-message sa akin. Holy. Very good. Brother Ezekiel. And acceptable. Hatid sa inyo ng Coca-Cola. Yan, pampalakas. Now,
ang haba, ano kung yung konsepto ng living, bakit living sacrifice, holy, tapos acceptable. Ang dami na niyan. Itong isang verse na to, I think isang sermon na to eh. Gagawin mong main point. Kung gagawin mong main point itong yung what kind of sacrifices ba because we have the mercies of God, He demands a living sacrifice. Because the mercies of God, He demanded a holy sacrifice, acceptable sacrifice, living sacrifice. Kasi nga nung Old Testament, kapag sila nagsakripisyo, namamatay na yon. At kung aaralin mo sa Old Testament, akala nyo ba ang pumapatay ng alay yung pare? Hindi. Ang pumapatay ng alay sila. Merong reason dyan si Lord. Para pag nakakita ka ng baboy na umuungol, ay, ako kasi, bata pa lang ko, ayoko na nakakita ng dugo eh. Pero nakakita ako ng manok na, diba yung mga manginginom? Or, kapag wala na talaga kayong makain, tapos yung manok pumunta pa sa ng papaya, pambihira, lalagyan mo, nakakaawa, di ba? Ganon ang ginagawa nila. So as you kill your sacrifice, makikita mo ito pala yung tindi, yung bigat, yung gravity ng kasalanan. And then after that, patay na yun. Papatay nila, patay na sakripisyo. Dahil patay na, hindi na buhay, mag-aalay na naman sila kinabukasan. Ano mang uri ng sacrifice yan. And then, ganun na naman. Pero sa atin, New Testament saints, pwedeng mamatay ka para kay Kristo. Pero how about yung mabuhay ka para kay Kristo? So, ang dami mo nang pwedeng sabihin yan. May explain mo yung konseptong yon, balikan ng Old Testament. Nandiyan titira ka na. Diba? Nasasabi mo bang sacrifice? Natamad ka mag-church ka, wala kang Bible? Diba? Ang sarap ng pumukpok niyan pag ganyan, Pastor Nel. Kasi na-establish mo yung truth. Mahirap sa atin, sa karamihan, pukpok lang ng pukpok. Walang establishing ng truth. Kumbaga, walang foundation. Kaya ang pulpit minsan nagiging nagpapasaring lang ba? So, holy, isa pa yan. Kodesh, separate. And then, acceptable unto God. So, ganun po mga kapatid. Too much for that. Letter B, sub-points relate to their main points. Sub-points are about one thing. The main point is about, not new subjects. Kasi pag new subjects, ano mangyayari? Ibang na yon, ibang points na yon, ibang principle na. Sub-points ordinarily support or develop the developmental clause. Kaso nga lang, kung balik tayo dito sa Romans chapter 1, kasama mo yung verse 2 tsaka verse number 3, masyado nang mahaba kasi yung sermon. Masyado nang mahaba. Talaga makakapag-pitch ka ng 1 hour. So kung 1 hour, sana yung tao sa ganun ka mag-preach, sama mo na to. Verse 1 tsaka verse number 2. Pero sa akin, eto lang, isang sermon na to. This is about sacrifice. This is about, I think, transformation. Ito yung preaching ko nung linggo eh. Paano tayo magta-transform? Number 1, okay, huwag tayo mag-conform sa mundong ito. Number 2, by renewing of your mind. And what is the result of that? That you may prove what is good. Ito nga, itong good, acceptable, and perfect. Dami na natin masasabi yan. Kung i-expound po natin ito mga kapatid. Scripture interprets Scripture. Okay? Medyo natatagalan tayo dito. Subpoints are subpoints ordinarily support or develop developmental clause. Subpoints are brief statements or principle or application, not both. Kasi kung both principle and application yan,
ano na yan, main points na yan. Pwedeng another line of thought. Subpoints exhibit unity, uniqueness, and parallelism. Okay? Dapat must be multiple. Remember to number rather than alphabetize subpoints para mas maunawa natin. Gagamit ka ng kung 1 or 2 or 3, ganun po. Subpoints usually point to a specific portion of the text. Katulad ng pinakita natin kanina. Subpoints usually are symmetrical. Kung usually hangga't maaari lang din kung verb din or nouns or phrase. Then proportional may balance. Remember, subpoints generally are road signs through explanation component of exposition. Illustration and applications are not subpoints of explanation. So, magkaibang line po ito under ng iyong main points. So, hindi subpoints yung illustration tsaka yung explanation. Alam naman po natin yun. Or and application, I mean. Okay po. 3 basic types of subpoints. Pinag-aralan din natin last week. Review natin yan. Pwedeng analytical question. How do we know this is true? Or when should this apply in our lives? Or interrogative. Who, what, when, where. In this case, sa Romans chapter 12, anong uri ng sacrifice yung iaalay natin sa Panginoon. And then, or bullet statements, pwede po. Yan yung subpoints natin. Ngayon, pwede naman natin gawin yung subpoints natin as we explain the truth or the principle nang wala doon sa ating sa text. Dito ka ngayon kukuha ng mga supporting verses. Halimbawa, etong be not conformed to this world. Anong naiisip nyo? Sige nga, tayo Bible quiz or supporting verses. Kahit di nyo maalala yung verse. Pag sinabing conform to this world, anong mga verses ang naiisip nyo dito? Anong pwede nating ipasok dito? I-chat nyo kung nahihiya kayo magsalita. Anong relate dito sa conform to this world? Ang mahirap kasi, ang nangyayari, hindi pa natin na-explain yung conform to this world o hindi mo pa na-explain yung principle na sinabi dun sa text. Pumupunta ka na sa ibang Dapat, i-explain mo muna yung text, i-explain mo muna yung word presentation, then explain it. Pagka-explain mo yan, tsaka kakakuha ng ibang supporting verses. Okay? Kasi yan ang trabaho ng ng mga kulto. Hindi nila ini-explain. Kukuha sila ng mga verses, pagtatagpi-tagpain para makuha mapakita yung punto nila. So, sa atin, establish muna natin yung explanation natin dito. So, balik tayo dun sa question ni Sir. Be not unequally yoked together with the unbelievers. Okay? In application, pwede. Colossians 3:2. So, hindi ko alam Colossians 3:2 eh. Okay, very good. Meron pa, madami, Halimbawa, yung kaibigan ng ang nakikipagkaibigan sa mundo ay kaaway ng Diyos. So, okay. Thank you, Brother Ezekiel and Brother James. Isa pa, kasi tatlo eh. Pati subpoint tatlo, no? Hatid sa inyo ng Coca-Cola original taste. Yung how about yung love not the world? 1 Peter 1:14. Okay. Hindi ako sanay sa NIV. Sensya na kayo. Pero okay yan. As obedient. Okay. Not passioning yourselves according to the former lust, your ignorance. Kasi nga associate ito sa dating katauhan natin.
na mahal na mahal natin yung mundo. So, okay. Thank you. So, parang, paano, kung ito yung tanong mo, and be not conformed to this world. No? What does the, what does the Bible tells us about conforming to the world? Yan. We can see in First Peter or in Colossians chapter 3, in James chapter 4, First John chapter 1. Ngayon, wag lang masyadong mahaba. Kasi nga, spend ka ng time na marami dyan eh. As long as, kung ikukot itong mga to, pasok talaga doon siya, conform to this world and be not conform to this world. So, dito pa lang mga kapatid, marami ka na talaga masasabi. Okay po? Lalo na to, pati itong i-renewing your mind. Okay? You can do that. No problem with that. As long as you establish first the truth in your passage. Thank you sa inyong participation. At least, alam ko na nandyan kayo. Ha 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 ha. The standard order of the major divisions of a message. Katulad ng nasabi natin kanina. Announcement, scripture, reading, introduction, prayer, introduction, proposition, and then yung context, and then main points, and then subpoint, meron man, and then illustration, then application. Pwede naman dito sa isa mong subpoint, gumawa ka ng, meron kang illustration. Depende po mga kapatid. Basta, ito dalawang lang yung points na example. Basta po, titimbangin nyo yung haba ng bawat puntos o bawat part ng inyong mensahe. Kasi po, ang nangyayari mga kapatid, napasarap, sa introduction, tumitira na. Kasi lalo na, alam nyo, masarap mag-pitch kapag lahat ng attention ng tao nasa iyo. Tapos parang kita-kita mo talagang katingin sila sa'yo, tumatango. Parang ano mo yung excitement nila makinig. Ngayon, sa pagiging excited mo, introduction pa lang, tumitira ka na ng tira. So, magugulo yung oras natin. Sa paliparan, kung may pagkakataon kayong makapag-preach doon o makabisita, 1.5 years na ako sa paliparan eh. Ang mga tao doon hindi responsive. Pag sinabing responsive, di ba usually sa preaching, lalo na pag sa ibang mga church, talagang amen, ganun. Or amen, masagot. Doon, lalo na unang year ko sa pagpe-preach, mula una hanggang tapos ng mensahe mo, nakatingin lang sila sa'yo. Magal lang sila. Hindi sila tumatango. Minsan may nag-amen, pero kadalasan, sila, nakatingin lang sa'yo, nakatitig sa'yo, pero hindi katulad sa buko side na time to time mayroon ka marinig na amen. So, pero ngayon medyo nababago na yung culture kasi tsaka isa pa tips huwag tayong masyadong palaging pa-amen yung kahit hindi naman ka-amen yung sinasabi natin. Doon na yun sa part ng application, mga kapatid. Nagiging natin pet words yung amen kahit hindi appropriate yung hindi akma. Para tayo nagiging Pentecostal or evangelical lang dating. Pag walang masasabi, amen na lang. Okay, average time and page length for matters surrounding the body for 30 minutes message. Para sa akin, ang 30 minutes medyo bitin. Diba? Napagkasundoan natin, 45 minutes is okay. Okay yan. Kapag mag-speak ka naman sa debut, huwag mo naman gawing 45 minutes. Okay na yung 15 to 20 minutes. Pitch ka ng isang passage, explain it, illustrate, and then apply. And then invitation or exhortation. Ito, ang example, 30-minute message. Kung sermon component, average time type pages. Text announcement and scripture introduction, 1 minute. Scripture reading, 1 to 2 minutes. Usually, halimbawa, si Brother Axel, nandito si Brother Axel, taga Berean to eh.
parang hindi yata sa inyo nakwento sa akin ng isang friend ko, si pastor, isang pastor. Depende sa mga culture ng church. So, i-brief ka. Kasi nga naman, pag scripture reading, pag hindi sanay yung mga tao, kakagulo-gulo eh. Tapos, ang tagal. Po. Usually sa akin, pag mahaba yung passage, ako lang nagbabasa. Lalo na pag 10 ang text, 10 verses, ako lang ang nagbabasa. Tapos, yung last, doon sabay-sabay. Kasi ano na eh, meron ng Bible reading na responsive. Ewan ko kung sa church yung meron Bible reading, ano. Yung responsive reading, yung magsat. Ngayon, sa akin, since meron ng ganon, pag sa preaching, ako na lang ang nagbabasa. Tapos kung yung last passage, sabay-sabay magbabasa para makot din yung attention nila. Kasi, for the sake of time. It's up to you naman. Prayer for elimination, 1 minute. Sermon introduction, 2 to 3 minutes. Ito nga lang kasi yung problema. Sobrang excited natin. Kaya nga, okay yung manuscript eh. Matatansya mo kung gaano kakahaba. Tsaka yung pinapractice yung pagkwento. Pag hindi mo kasi na-practice yung pagkwento, madadali ka eh. Halimbawa, yung sino ba dito mahilig sa DC? DC ba yun? Si Batman tsaka si Superman. Meron kinento sa akin yung isang kapatiran natin dito sa Brookside. Maganda pang illustration eh. Maganda pang illustration. Na hindi masama yun ha, yung halimbawa, Marvel, introduction mo. Wala masama doon. Okay yun. Meron Red Moon or Red Sun. Meron kinento sa akin isang kapatiran dito sa ano. Yung sa si Batman tsaka si Superman, naligtas ni Superman yung mga tao doon sa tunnel. Nakwento lang sa akin na, tapos sabi ko, pambira, magandang pwedeng sermon, ano yan, sermon introduction yan Sabi ko kay pangalan niya Brother Bart. Sabi nung batang Batman daw. Hindi ko alam kung napanood niyo yun, share niyo na lang sa akin. Sabi niya kay Superman, naririnig mo yung milya-milyang patak ng ulan. Pero yung mga bata, mga matatanda na nandun sa kuweba na kailangan ng tulong, hindi mo naririnig. Nung kwento niya yung sa akin, yung sinabi niya sa akin, biglang parang ilaw yung boom, ang gandang illustration nun. Lalo na kung papanoorin mo yung movie. Mas maano mo yung background. Parang sa atin, di ba? Na nakikita natin yung mga bagay-bagay na yung mga less important sa buhay. Kung ano yung mga mas important, hindi natin nakikita. Mas nire-reach natin yon, mas ina-adore natin. Pero yung mga bagay na mas importante, katulad ng pag-aakay ng kaluluwa, hindi natin napapansin, hindi natin nakikita. So, doon pa lang, ano na. So, mga ganon, papraktisin mo din yon, yung ganong pagkwento. So, ako, hindi naman ako fan ng DC. Kailangan kong panoorin o magbasa ng tapos isa-summarize ko. Usually, yung ganito kung ito isang pages, mga kapatid. Kunyari, ito isang buong paragraph to. Ganyan yung kwento lang. Masyado nang mahaba kapag ang introduction ko na tinype na ganito. Kasi, hindi ko yun binabasa. Hindi mo yun babasahin. Ikikwento mo talaga kung yung kwento mo ay introduction. Okay po. And then, sermon introduction. Tapos dito, tumalo ng konti. So, may conclusion, closing prayer. Approximately, kung masusunod to, 10 minutes na agad yan. Tapos, 2 and yung haba, yung length ng pages. Average time page line for the body, kung 30 minutes. Kung each main point in 3-point message, 6 minutes. Each main point component, assuming 1/3, 1/3, 1/3 proportion. Explanation, 2 minutes. Illustration, 2 minutes. And then, application, 2 minutes. 6 minutes na yan. Now, sa tagal nating gagawa ng manuscript or ng outline, matatansya mo ngayon kung saan ka hahaba,
kung saan yung maikli, makikita mo yung balance. Okay po. And then standard conceptual progression of a point, state, place, and then illustrate and apply the truth. Pakita ko po sa inyo yung usually sa akin, ito yung mga preaching ko sa Facebook. The resurrection of Jesus Christ, Matthew chapter 28 verse 1 to 8, 39 minutes, so 40 minutes. Eto, Matthew chapter 6 verse number 25 to 34, 40 minutes din. Napapansin ko yan eh. Ano yan? Kasama na din yung basta pagkapunta mo sa pulpito. Ito, crucifixion of Jesus Christ, 40 minutes. Life and message of Jesus Christ. Ito medyo mahaba, 46 minutes. Kasi ang dami mong sinabi dyan eh. Tapos, incarnation of Jesus, John chapter 1. Kung bakit ito yung mga message ko, kasi nung nagkaroon ng dito, mahal na araw, culmination ng buhay ni Jesus Christ. And what does the future hold? 38 minutes. Ito topical preaching to. Topical kasi nga medyo yung naggera eh. Walking with God, 39 minutes. Reason to thank God. Ito hindi pala to. Si Pastor John Dawson, 48 minutes. Tama katamtaman lang din. But ito, may part 1, part 2 na putol kasi sa live streaming. So, maganda rin po mga kapatid, nare-record natin yung preaching natin. Alam natin kung gaano tayo kahaba. So, let us ask someone na sa church na mag-record ng preaching natin. Alam natin kung gaano tayo kahaba. Kasi, minsan tinatanggi pa natin eh. Sasabihin sa'yo ng misis mo, mahaba ng preaching. Hindi, mabilis lang yun. Pero pag tinignan mo sa live, ay oo nga, mahaba. Lumagpas ka ng 1 oras. Tapos, ako kasi ayoko napapakinggan yung boses ko eh. Hindi ko inuulit yung mga preaching ko. Kasi naiirita ako sa boses ko, hindi maganda yung talking voice ko. Kaya, hindi ko din pinapakinggan yung sarili ko. So sa inyo, pakinggan natin yung sarili natin. Kung saan ka tumagal, kung saan yung mabilis lang, hindi mo masyado na-explain. Paano oras na? 8:25 na. Meron pa tayong time. And variables for Simon division progression, same lang din to. Okay. Okay, bago po tayo magpatuloy, meron po ba tayong question? May tanong po kayo. Salamat po sa inyong participation. Tanong ni yung inyong outline output or detailed outline. Kasi dapat May 4 po ngayon. Siguro hanggang May 18. Kasi next week 11 ika-8 session natin. Yun yung final session po natin. Tapos gawin nyo na po ito. Kung nahihirapan po kayo, wag kayong mag-alala, mahal po kayo ng Panginoon. Meron po kang question about po sa ating sermon manuscript or sermon outline? Pastor, Apo. Apo. Sige po. Salita na po. clarify ko lang kasi, di ba, yung po bang manuscript natin ay talagang pure manuscript kasi wala siyang points doon, as in paragraph lang talaga dapat. Ay, hindi po. Hindi po. Pag sinabi pong manuscript, yung din siya, pakita ko, naka-segregate din yung yung mga points. Pero ibig sabihin, andun na yung mga sasabihin mo. Hindi yung tipong nandun ka na sa pagpipreach, tsaka ka palang mag-iisip ng illustration. Nandun na din yung illustration mo. Like, ito pong pinakita natin dito. Ito.
Eto, manuscript na to kasi nandito na lahat ng sasabihin ko. Pinreach ko to no, August 2023 pa. Tapos pinreach ko ulit nung last Sunday sa Faith Baptist Church. Ni-review ko na lang. Pero kung dadagdagan ko to ng details, walang problema. For example po, ito nga wala ako dito sa first point. Nakaganto pa din. Naka-outline form pero may laman. Kasi kapag nakaparagraph yan lahat, mismong tayong preacher, ano, ah, unang tingin natin, medyo mahirap natin ma-determine or ma-distinguish kung ano yung first point natin, second point. Nakaganto pa rin. Bawa eto, first point. Ito yung first point ko. Dahil madami akong point, hanggang 5 yan, in-equal ko lang yung equal lang yung mga explanation. Pagdating dito sa my point, knowing God sustains our faithfulness to the end. Dito, kung makikita nyo, may mga bullet points ako na ganito. Subpoints. Ito kasi yung in-illustrate, ito kasi yung yung introduction ko. Bakit tayo mahirap maging faithful sa Panginoon? Sinabi ko tong mga to, 'di ba? Yung mga 'yan. Pero pagdating dito sa main points, dito sa points ko sa second point, dinedebunk ko diyan na offended tayo sa giving. Kaya hindi tayo naging faithful kay Lord kasi hindi natin kilala ang Panginoon. Then tsaka ka nag-quote ng 1 John chapter 15 verse number 4. Tapos, kung gagamit din kayo ng tips lang, nakakagulo kasi sa preaching yung nagko-quote ka lang ng verse na hindi mo ini-state. Kunyari, sabi po ng Biblia, kilalanin po natin ng Panginoon, mag-abide tayo sa Kanya. John chapter 15 verse number 4. Ganon din yung sinabi sa Ikaw, kahit tayong listener, naranasan natin to. Ano daw ang verse? Hindi masundan eh. Kaya, isang verse, mag-quote kayo ng ibang text sa ibang passage. Okay na yung isa, dalawa. Isa nga pwede na eh. Tapos, ilagay mo na rin dito. Hindi yung makakaubos ka ng oras kapag nakalagay lang dyan, John 15:4. Tapos bubuklatin mo pa sa Biblia. Okay din kung may break. Sasadyain mo para kahit papano, time to time, may gusto kang ipabukas. Pero sa experience ko, nakakatagal-tagal na ng oras. Tapos hindi din naman nila mabubuksan agad. Kaya banggitin mo na lang dyan. So, yan yung example. Nakalagay na din dyan yung cross-reference mo, kumbaga. Eto. Tulad nito. So that you come behind in no give sa third point ko. Kung tatandaan ko lang yan, itong come behind, isang salita lang yan sa Greek. Marahil, that time, alam ko pa. Pero pagdating ng panahon, hindi ko na alam. Aaralin ko na naman. Kaya ilalagay mo na rin dito. So, lahat ilalagay mo na. Itong Galatians chapter 5 verse 20-23. Pag nakasegregate pa din siya, pero nandyan na yung mga sasabihin mo. Halimbawa, ito, God's strength fortifies our faithfulness to the end. Sabi ko, it is a lie if you believe that Christian life should not have testing, trials, and persecution. Sabi nga ng kanta, there's no truth in saying we've seen our better days. Pati itong lyrics ng kanta na to, nandyan na rin. Hindi yung, nga ba yung sinabi sa lyrics ng kanta? Yung, ganto, ganyan. Di tulala ka ngayon sa pulpit. Ganun po. And then, eto nga lang, syempre, since alam ko naman na yung sasabihin ko at matagal ko nang ginagawa, itong application ko nakaganto na yan. Itong persecutions, trabaho, pag-aaral, trials, and tribulation. Dito yan eh. Ayan yung mga sinabi ko dito eh. May mga line lang na persecutions. Yan, pwede mong i-type dyan kung ano yung specific persecutions. Kumbaga, hindi pa din dito na lang, as the Holy Spirit leads. And then, last point, andito na lahat. Sa akin, mas
may mga pagkakataon na nakaganto, naka-dash or naka-bullet points yung aking explanation. May pagkakataon na nakapaparagraph. Pwede din pong ganito. And then, this time, ang application, yung patanong. Tanungin natin ng ating sarili. Naniniwala ka ba na maaari kang maging tapat hanggang dulo sa kabila ng mga bagay-bagay na umahadlang? Pangalawa, anong mga step na gagawin natin? And then, may I remind you, brother and sister in Christ, na pwede tayo maging faithful sa mga basic things in our Christian life. Prayer, Bible reading, church soul winning, and giving. And ngayon, itong conclusion ko, since ito din naman yung pag-aaralan natin next week, yung kay John Stephen Aquari, nung pinreach ko to sa Brookside before, pinanood ko yung kung merong video, very powerful, no? Kung merong video, hanapin kayo. Ayan, hanapin nyo. Ayan, yung hindi siya yung naputol, na aksidente na siya. Tapos 2 minutes lang naman na aksidente na siya, tapos talagang patuloy pa rin siya na Ngayon, nilagay ko din yung buong kwento kasi nga hindi naman sa lahat ng pagkakataon meron kang video. Paano kapag yung church wala namang projector? So ito yung time na meron na siyang injury, pero nag-uwian na yung mga tao, pero siya tinapos niya pa rin yung yung race. Sabi nung tinanong siya ng reporter, kasi galing siyang Tanzania yung government nag-raise pa ng pera para sa kanya. Imaginein mo nag-raise ng pera yung government para meron siyang flight papuntang Mexico. Tapos nung tinanong siya ng reporter, bakit hindi ka huminto? Very powerful kasi. Tapos ito yung nakalagay sa slides ko. My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Ito yung masasabihin niya, mga kapatid, tayo po, maaari tayo maging faithful sa huli. Dahil po meron tayong Panginoon. Then, i-review mo na yung 5 points mo or yung proposition mo. So, yun po yung hanggat maaari, nandun na lahat ng sasabihin mo. Pero, again, hindi ibig sabihin, kasi sasabihin ng iba, binabasa. Hindi nga. Hindi lang binabasa mo, kundi naka-manuscript, babasahin mo palagi hanggang sa ma-master mo, hanggang kapag nagpe-preach ka na, hindi mo na binabasa. At hindi din ibig sabihin na pag nilid ka ng banal na espiritu na sabihin to, hindi mo pwedeng sabihin kasi wala sa manuscript mo, baka mawalan ka ng time. Hindi po ganon. Yan po ay guide mo para matimbang mo yung oras. Pansin ko, pag ako ay naka-outline lang, usually kaya kong gawin yun. 3 points, explanation, illustration, application. Pero hindi ko siya, first point pa lang, ang tagal-tagal ko na. Kasi ang dami mo na talagang masasabi. Hindi na balance yung oras. Kaya hanggang ngayon, nagma-manuscript ako. So ipag-pray nyo po na this Saturday, magpipreach po ako. First time ko mag-preach sa anniversary. Tama ba? Oo, yung guest speaker na ikaw yung anniversary speaker. Kaila Pastor Noel Gula sa Caloocan. So ang ni-request ay yung Amos chapter 9. Yung prepare to meet thy God. Pag anniversary speaker ka naman, wag mo naman bigyan ng 45 minutes. Expected ng tao, kahit mag-preach ka ng 1 hour, iba nga 1 hour and a half, pero hindi ako makasosobrang 1 hour and a half. Mga 1 oras, pwede na yun. Na malaman. Siguro, exclude mo na lang yung testimony. Pag naimbitahan po kayo mag-preach, bago nyo kayo kasi sasabihin ng pastor, pastor, pwede ka muna mag-testimony bago mag-preach. Hindi yun included sa mo. Hindi yun included sa sa preaching time mo. Testimony ka muna, niligtas po ako ng Panginoon, ganyan. Usually, yung ginagawa ng mga guest pastor. Testimony ka 10 minutes. So, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos, let's all stand up. So, doon pa lang magsisimula yung time mo mag-preach. Hindi yung, nandun ka na sa sermon mo, na pag-introduction ka na,
Tsaka ka pala magte-testimony. Nakaka-break siya ng momentum, mga kapatid. Kayo bilang listener, alam nyo din naman yun eh. Parang dun na eh. Nag-iinit na makinig eh. Handang-handa na ma-rebuke tsaka ma-bless eh. Kaso lang biglang parang merong break. Kung isasama mo yung yung buhay mo bilang powerful testimony as part of your illustration or exhortation or application para ma-challenge sila, wala pong problema doon. Lalo na kung guest speaker ka. Pag naiimbitahan ako sa ibang church na lagi kong sinasabi yung you don't need to have Jonah like experience para sumuko ka sa Panginoon. Kasi ang testimony ko, hindi naman ako katulad ng iba na 'di ba karamihan kasi ganito yung buhay nila, ganyan ganyan ganyan. Parang si Jonah tsaka sumuko sa Panginoon. Meron nga isang stand-up comedian, sabi niya, I wish nakaranas ako mag-drugs, nakaranas akong ganyan. Kasi kapag meron daw mga pastor na nagpi-preach, talagang blessed na blessed yung mga tao. Ganyan. So, stand-up comedian, ano lang naman yun, parang, ibig sabihin, sa dealing sa akin ng Panginoon, walang season ng buhay na parang nag-wonder sa puso. Pero yung nakaranas ng kung ano-ano, wala tayong ganong makikwento. So, hindi naman ibig sabihin wala kang ganong story, hindi ka pwede sumuko sa Panginoon. So, everyone, kahit bata pa tayo, like Samuel, Lord, speak for thy servant heareth. We can serve the Lord sa murang edad natin. Hindi mo na kailangan maranasan yung mga ganong bagay. But, I think, again, things are not always the same. Iba-iba dealing ni Lord. Yun po. Sana po nasagot ko ang inyong question. Favor Pastor, pahinga ng copy ng example outline. Opo, i-send ko po lahat after nitong class na to. Meron po tayong ibang question kasi wala na rin tayong time. Next week conclusion, tapos paano tayo mag-e-end? Kasi importante din yan eh. Tapos yung sa sermon audio, tsaka sino yung mga example ng mga expositors, mga preachers na pwede natin pakinggan na marami sa internet. Wag lang si Anderson. Kilala niya si Anderson. Baptist yun, pero very militant pangalan to. Anderson, si Pastor Anderson. Ito. So yan si Anderson. Hindi yan Nog. Ano yan eh? Kalimutan ko na. Meron pang isang tanong, pahingib din po kami ng lesson 7. Opo, lahat po ibibigay po na. Maganda nga ilagay ko sa drive. Pinag-hati-hati ko kasi kapag isang buong lesson, medyo nakakahilo. Maganda hati-hati. Kasi ako nahilo-hilo din ako eh. Kapag, tsaka dito sa MacBook, hindi siya nasi-save. Yung first lesson na ginawa ko, hindi pala na-save. Kaya, sabi ko, sayang. Hindi po. Minsan mayroong isang young people nag-ask sa akin ng Pastor, bigyan mo ko ng ng example ng expository preaching mo. Hirap din magbigay ng kasi yung mga may nagsimba doon sa paliparan, medyo ganun ang concern. Gusto kasi nila masunod yung gusto nila eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Okay pa, wala na po tayong question. Isa-send ko po lahat. At sa June 12 po, welcome po tayo lahat. Meron lang po tayong konting registration fee or participation fee para naman po yun sa pagkain.
Lahat po tayo pwedeng umaten, pwedeng tayo magdala ng bisita. Graduation and recognition, pastor being, ano bang tawag doon? Legacy, something, uh, alumni fellowship, student fellowship, andun na lahat. Sa June 12 po yan. So, kung wala na po tayong question, tayo po ay manalangin. Hilingan ko po manalangin sa atin si pwede. Si Kuya Ezekiel, mag-pray po sa atin. Closing prayer. Pwede po ba? Able po ba? Sige po. Let's pray. Ikilang Diyos, sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, Ama namin nasa langit. Ama, maraming salamat po sa natapos na oras para kami po ay makapag-aral ng aming sa klase Yes, ng Lord. Christ-centered preaching. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Yes, Lord. Na kami naririto at nagkaroon kami ng time, binigyan niyo kami ng opportunity. At maraming salamat din po sa aming guro, si Pastor Jomar, Yes, Lord. na siya po ginagamit niyo sa napakaraming ministry. Sana po ay kami rin po ay gamitin niyo, O God. We just like Isaiah, nang sabihin niyang, "Here am I, send me, Lord." Yun din po ang aming prayer. Yes, Lord. At sa aming lesson, sana po ay maunawaan namin ito, maitatak sa aming isip, mai-apply, at magamit Yes, Lord. sa inyong sa pamamagitan ng inyong leading, Yes, Lord. magamit namin sa congregation. Nawa ay gabayan nyo kami hanggang sa matapos namin ang lesson na ito. Yes, Lord. At sa aming mga darating pang mga gawain ay inaasahan din po namin ng inyong paggabay. Maraming salamat po sa inyong presensya sa aming buhay. Higit sa lahat, maraming salamat po sa kaligtasan Yes, Lord. na aming pong Yes, Lord. tinatamasa ngayon. Kaya Ama, pinauubaya po namin sa inyo ang lahat at pinapanalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. At amen. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay dumako sa ating picture taking.